Samantala, binanata ng Honorary Chairman ng SMNI na si Pastor Apollo C. Kibuloy ang ACT Teachers dahil sa pagkondena ng naturang makakaliwang grupo sa SMNI. Si Angel Pastor magbabalita. Bakit hindi kayong taga-ACT teacher? Di ba fronte kayo ng CPP, NPA, NDF? Bakit ayaw ninyong kondenahin ang mga atrocities ng NPA, CPP, NPA, NDF for the past 53 years? Bakit hindi kayo nagsasalita laban sa kanila? At ang mga atrocities na ginagawa nila, mga massacre, mga pamamatay, panununog, and 17 major atrocities committed against the eyepiece of the land. Yung massacre sa Rano, yung massacre sa Inupacan, those are just a few of the atrocities of the NPA. Bakit hindi kayo nagsabing, we will hold them accountable before the law? Ito ang banat ng Honorary Chairman ng SMNI na si Pastor Apollo C. Kibuloy sa makakaliwang grupong Alliance of Concerned Teachers o ACT Teachers matapos nitong kondenahin ng SMNI. Matatandaan na kamakailan ay naglabas ng statement ang ACT NCR Union na nagkokondena sa SMNI laban kasama ang Bayan Anchors na si Jeffrey K. Eric Celis at Ina Mortel at League of Parents in the Philippines spokesperson Arlene Escalante. Tinira ng makakaliwang grupo ang programang Laban Kasama ang Bayan at tinawag na isang red tagging show na nagbabalat kayo bilang isang news commentary program. Sa live program ng Spotlight nitong Huwebes, matapang itong sinagot ni Pastor Apollo. Hindi kami nagmamasquerade. News talaga itong sa amin. Amen. News na pambubulgar sa inyo. Amen, Pastor. Huwag mo na sabihin, masquerading, nagkukunwari kami. Saan kami banda ng kunwari? Yung bang balita namin dito, sabi mo, masquerading as news commentary program. Saan kami nagbalita ng hindi totoo? Kung hindi totoo binabalita namin, nagmamasquerade kami. Saan kami nagbalitang hindi totoo? I-questionin ninyo. Ani Pastor Apollo, ang ACT Teachers ang tunay na nagbabalat kayo dahil sila ay totoong konektado sa teroristang grupong CPP, NPA, NDF. Konektado kayo sa teroristang grupong CPP, NPA, NDF. You are the one masquerading. Hindi kami nagmamasquerade dito. Pag sinabi namin kalaban namin ng CPP, NPA, NDF, kalaban namin sila. Pag sinabi namin terorista ang CPP, NPA, NDF, terorista sila. Hindi lang kami nagsasabi niyan. Buong bansa, buong sanlibutan, European Union, Amerika, Canada, Australia, Espanya, kung saan pang mga bansa, na ang CPP, NPA, NDF ay isang terrorist group. Pagkatapos kayo konektado kayo sa teroristang grupong ito, ipinagkakailan ninyo kasi takot kayo sa ATL, Anti-Terrorist Law. Binalaan naman ni Pastor Apollo ang makakaliwang grupo na huminto na sa ginagawang pagkondena dahil puro lamang ito kasinungalingan. Itong ginagawa niyong statement na to, lalo kayong nabubulgar. Mabuti pang huminto na kayo at mabuti pang hindi na lang kayo kumibo. Kasi itong isyong itong ginawa ninyo, ito'y gagawin naming malaking isyo. Palalakihin namin to para mabulgar kayong talaga. Kakalkalin namin ang lahat ng ginagawa ninyo sa mga guro sa Education Department. Nagpapakaguro kayo pero meron kayong misyon. May law tayo, anti-terrorism law. We will hold you accountable. Itong mga statements ninyo ito, this is injustice. Ito ang dapat magsalita kami. Kasi kami ang law-abiding. Kami ang God-fearing. Hindi kami mga terorista. Kayo ang kasama ng mga terorista. Kaya magsasalita kayo ng ganito, you are the ones masquerading. Samantala, hinamon ni Pastor Apollo ang makakaliwang grupo na magsagawa ng tunay na peace talk kung sincero ang mga ito na magkaroon ng tunay na kapayapaan sa bansa. Matatandaan na 53 taon nang walang resulta ang ginagawang peace talk sa pagitan ng pamahalaan at ng komunistang grupong CPP, NPA, NDF. Gusto niyo ng peace talk? Mga ahas kayo, magpulong kayo at sabihin, lahat ng armas natin isoko.
Lahat ng ating ideolohiyang pumapatay na walang pakundangan para maisulong ang ating kabulukan, isuko. Yes, sir. Punta tayo sa gobyerno at makipag-isa tayo at sasabihin, we will join you in the mainstream of society and we will help build the nation. Yan ang pisto. Mga ahas kayo. Manlilin lang kayo. Sa huli ipinagmalaki ni Pastor Apollo ang SMNI at ipinangakong hindi hihinto ang pagbubulgar sa katotohanan. Ipaalam ko sa inyo, ang SMNI mahal ng buong bayan. At ang laban kasama ang bayan, idinadalangin ng buong Pilipinas na ito'y magpapatuloy na walang humpay upang kayong mga ahas ay hindi na makapanila pa, hindi na makapanira pa, at hindi na kayo maring manlinlang pa ng ating pamayanan. Para sa Pilipinas kung mahal, ito si Angel Pastor, SMNI News. Samantala, sang-ayon naman, Jade, si Pastor Apollo Sikibuloy na ipasara ang Philippine Offshore Gaming Operations o POGO establishment sa bansa. Ani Pastor Apollo, hindi ito maganda para sa bansa at nakasisira lamang sa moralidad ng kabataan. Narito ang balita ni Cristel Austria. Para sa akin, hindi maganda itong POGO na ito dito sa atin. Hindi maganda ang Philippine Offshore Gaming Operations o POGO sa Pilipinas. Ito ang sinabi ni Pastor Apollo Sikibuloy, ang honorary chairman ng SMNI, sa programa nitong Spotlight. Ani Pastor Apollo, pati bata ay kayang-kayang matuto na magsugal sa pamamagitan nito, kaya para sa butihing pastor, tama lang ang ginawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ipasara ito noon. Para sa akin, hindi maganda itong POGO na ito dito sa atin. Pati bata, matuturuan mong magsugal. Kaya tama yung ginawa ni President Duterte noon na ipasara. Dagdag pa ni Pastor Apollo, nakasisira lamang ang POGO sa moralidad ng kabataan dahil kapareho rin ito ng online sabong. Tama to, dapat isara ito. Kasi nakakasira sa moralidad ng ating mga kabataan. Pati bata pwedeng magtaya eh. Yes, sir. Di ba? Sir. Pareho dito ng online sabong. Ang ni Pastor Apollo, magiging materialistic ang bansa kung ang pagbabasahan ng kahalagahan ng POGO ay ang kikitain mula dito at hindi ang moral na dapat matutunan ng mga Pilipino. Isa rin sa ikinababahala ng butihing pastor ay ang long-term effect nito sa moralidad ng pamayanan. Kung consideration mo, pera lang, magiging materialistic ang bansang ito nang dahil sa ganun. Pagkatapos, isasantabi mo na lang ang lahat ng moral na dapat na matutunan ng pamayanan, tulad itong pagsusugal. Pati bata, pwedeng tumaya. What is the long-term effect in the morality and the moral fabric of the society? Na yung bata, maliit pa, nakakapagsugal na. Eh yung sugal, alam naman nyo, napakasama nun. Pag na-addict ka sa sugal na yan, pati kaluluwa mo, itataya mo eh. Samantala, kaugnay naman sa isyu ng umunoy pag-blacklist ng China sa Pilipinas, nanindigan si Senate President Juan Miguel Zubiri na hindi siya na-misinformed at sa tingin ng Senate President, ang dapat na sinabi ng Chinese Embassy ay clarification, hindi misinformation dahil parang lumalabas umano na marites ito at nagpapalaganap ng fake news. Nilinaw ni Chinese Ambassador to the Philippines Wang Zilian na misinformation lamang ang umunoy blacklist status ng bansa sa China. Samantala, kaugnay sa pagpapasara ng POGO establishments, nauna nang sinabi ni Chinese Ambassador Wang na makikipag-ugnayan ito sa Pilipinas para sa repatriation ng mga Chinong manggagawa. Mababatid na ang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO ay isang online gambling na mahigpit na ipinagbabawal sa bansang China. Para sa Pilipinas kong mahal, Cristel Austria, SMNI News. Ayan, maraming salamat Cristel Austria sa iyong balita partner. Talagang
Marami tayong nalalaman at nakukuha mula sa ating honorary chairman sa kanyang pagbisita nga dito at hopefully ay masusundan pa yan, partner, ang kanyang programang Spotlight dito mismo sa SMNI Studio sa ACQ Tower. At abangan nyo naman ngayong araw na ito, special na pagtatanghal, no? Sa programang Laban Kasama ang Bayan. At makakasama din po dyan ang ating buting honorary chairman, Pastor Apollo C. Kibuloy. Dahil meron na namang pakulo itong mga, di ko lang alam, biglang sulpot itong mga... Nanood ata, partner, kahapon eh. Nanood ata itong mga kritiko. Biglang sulpot itong itong mga organisasyon na di mo alam kung ilan ba ang mga miyembro o yung mismong pinuno, yun na lang din yung miyembro. Naku po, pero abay, kinater ng mga media, lahat sabay-sabay. At yung mga sinabi nila, yun din yung sinabi nung Act Union ba yun? No? Na kumbaga nakita mo dito, may gumagalaw na may nagkukumpas. Same. Di ba? Alam na natin ang mga the moves sa mga sabay-sabay sila niyan. At dahil dyan, panoorin nyo mamaya para mawaswasan. Ano bang maswaswasan? Banlawan kayo. Para magising kayo sa katotohanan. Mamaya po yan. Kaya tutok lang kayo dito sa SMNI News Channel.